Hindi papa. Bakit si mama ang nasa video na iyan? Zheng Yuming. Ginamit mo ang litrato ni Ruru para sa isang live face swap, para manloko diba? Totoo ba? Diyos ko, si Boss Shen nga. Tinawag pa niyang mahal si Zheng Yuming. Ano makikilala ni Boss Shen ang ganyang tao? Hindi niyo ba narinig si Boss Chen? Iyon daw ay live face swap. Zheng Yuming. Ang kapal ng mukha mo. Isang hamak na tulad mo. Nangangarap pang pakasalan ang pinakamayaman. Kapag nalaman ito ng asawa ko, lagot ka. Paano nagkaroon ng ganyang kakapal na mukha na tao? Nga, sa harap pa mismo ng asawa at anak niya, nangahas siyang gawin ito. Siguradong sa pribado, matagal na siyang naiinggit. Sa tingin ko ang sinabi mong iyan, ay mas bagay sa iyo at sa anak mo. Mas bagay sa inyo. Tungkol naman kay Shenjiro, kung sino ang sip-sip, ay hindi pa natin alam. Nababaliw ka na ba? Kapag dumating na ang asawa ko, tiyak na mananagot ka. Bigla kong naalala, ang asawa mo, si Shenjiro, ay napakasipag sa panliligaw sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na marunong siyang magluto ng masarap na sabaw. Araw-araw niya akong dinadalhan. Kung hindi ako nagkakamali, kahapon ang niluto niya ay sabaw ng kalapati, diba? Kamakailan lang, para mapasaya si Shenjiro, palagi akong nag-aaral magluto ng sabaw para sa kanya. Kahapon sabaw ng kalapati ang niluto ko. Paano nalaman ni Zheng Yuming? Huwag mong sabihin ang mga sabaw na iyon. Impossible. Chen Tzu. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na si Shenjiro ay asawa mo? Bakit hindi kayo nagsasalita? Huwag mong sabihin, kinakabahan kayo. Hoy Zheng Jiajia, naghahanap ka ba ng gulo? Hinahanap niyo ang gulo. Hinahanap mo ang gulo. Ginoong Chen, napayuhan kitang huwag gumawa ng gulo, kung hindi panagutan mo ang kahihinatnan. Babae, hindi kita palalampasin. Papa, naglakas loob kayong galawin ang papa ko. Lagot kayo, mananagot ang buong pamilya nyo. Pananakit, ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pinipigilan ko lang ang isang asong ulol. Nasaktan ang anak ko. Si Chen Tzu ay may tuturing na isang kilalang tao, pero nanggugulo sa isang dalagita. Masyado namang walang modo. Hindi makapaglabas ng pera. Ang pagkatao, nakasalalay lang sa salita at isang litrato. Hindi kaya nanloloko lang siya para sa pera. Mama, nasaan ka? Inaway kami ni Papa sa eskwelahan. Pinagbibintangan din nila kami, na peke ang aming pagkatao. Pumunta ka na dito para tulungan kami. Ano? Sa lungsod ng Hai, may nangahas pang galawin ang mga tao ni Shenjiro. Gusto na yata nilang magkaproblema. Papunta na ako. Narinig niyo ba? Ang mama ko ang pinakamayaman sa lungsod ng Hai, si Shenjiro, ay papunta na dito. Lagot na kayo. Talaga si Boss Shen. Mukhang may magandang panonoorin tayo. Sabi ko na nga ba, tunay na mayaman sina Ginoong Chen. Ang mag-amang Zheng ay talagang malaking gulo ang pinasok. Zheng Yuming, Zheng Jiajia. Pagdating ng asawa ko, maghintay na kayo sa kahihinatnan nyo. CJ, ihintayin namin. Sakto lang ang pagdating ni Shenjiro. Ngayon ay gagawin ko ang pagtutuo sa inyong dalawa ng tuluyan. Vice Principal Wang, dumating na ang importanteng bisita mula sa Yunding Group. Napakakisig ng taong ito. Katulong Li, ang pagpunta mo ay may utos ba mula kay Boss Shen? Vice Principal Wang, noon pa man ay sinabihan ka na ni Boss Shen, pero hinayaan mo pa rin ang asawa at anak ni Boss Shen na maapi sa iyong teritoryo. Ayaw mo na bang magtrabaho? Hindi pagkakaunawaan. Aayusin ko ito agad. Tita Li, sa wakas dumating ka na. Naway pa ang papa ko. Kailangan mo kaming tulungan. Siya nga ang punong katulong ni Boss Shen. Napakalakas ng dating, mukhang tunay na pamilya ng pinakamayaman sina Ginoong Chen. Ang mag-amang Zheng ay talagang nagpapanggap lang. Nga. Katulong Li. Iyon ang biglaang yaman na nasa entablado. Pati na rin ang kanyang walang modong anak. Hindi lang inagaw ang special grand prize ng anak ko, kundi nang gulo pa ng tao. Talagang walang kinikilalang batas. Sa lungsod ng Hai, wala pang nangahas galawin ang mga tao ng aming Yunding Group. Tingnan ko kung sino ang walang matang ito. Zheng.
pati pala ang punong katulong ng kumpanya, ay alam ang tungkol sa mag-amang ito. Ako lang ang walang alam. Shenjiro, napakagaling mo talaga. Zeng! Zeng! Natatakot ka na ba? Ito ang punong katulong ng mama kong si Shenjiro. Sa Yunding Group. Pangalawa lang siya sa kapangyarihan. Katulong Lee. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Ayusin mo na. Ang dalawang nakakagulong ito. Siya pala si Katulong Lee. Isang taong pangalawa sa kapangyarihan. Ginoong Chen. Nasa eskwelahan po tayo. Kahit may hindi pagkakaunawaan, dapat isaalang-alang ang imahe sa publiko. Kaya, sundin na lang natin ang mga patakaran. Patakaran. Lily, nasisiraan ka na ba ng bait? Ako ang asawa ni Shenjiro. Ang salita ko ang patakaran. Ginoong Chen, talagang hindi ko kayang labagin ang mga patakaran. At pakiusap po, huwag niyo nang gamitin ang pangalan ng Yunding Group sa panloloko. Talagang sumusobra na siya. Isang hamak na katulong ay nangangahas na turuan ako. Ayaw mo na bang magtrabaho? Tatawagan ko si Roro ngayon din para tanggalin ka sa trabaho. Kahit anong gawin niyo sa akin. Pero, hindi ko talaga kayang sirain ang reputasyon ng Yunding Group. Walang kwentang basura. Pinapunta ka ni Boss Shen para ayusin ang problema, di para maging santa dito. Hindi ko akalain na ang yabang ni Ginoong Chen at ng anak niya ay hanggang dito lang pala. Pati ang tauhan ni Shenjiro ay mas matino pa sa inyo. CJ, napakagaling. Tingnan ko kung iyang bibig mo ay hanggang kailan magiging matigas. Ngayon, kung hindi kita palalabasin dito na hiyang-hiya, ang pangalan kong Chen Tzu ay babaliktarin ko. CJ, ngayon din, tingnan ko pagdating ni Shenjiro kung kanino siya luluhod. Ruru, bakit hindi ka pa dumarating? Nababaliw na si Lily. Hindi lang niya kami tinutulungan ni Weiyu, kundi kinakampihan pa niya ang biglaang yaman na umaapi sa amin. Sa mga mata niya, wala kang halaga bilang si... Ano? Sumusobra na siya. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Tingnan ko kung sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Boss Shen. Lily, kahit anong paraan ang gamitin mo, sa loob ng 10 minuto, ayusin mo ang gulo ng mga umaapi sa asawa at anak ko. Kung hindi, sa Yunding Group, wala ka ng lugar. Ako, Boss Shen. Patawad. Kahit tanggalin niyo ako sa trabaho, hindi ko kayang mang-api ng iba. Ang premyo na ito ay para sa kung sino ang nararapat. Si Ginoong Chen ay hindi ito makukuha. May sumpong yata si Lily ngayon. Nangahas siyang suwayin ang utos ko. Sige, napakagaling. Maghintay ka, papunta na ako. Tingnan ko kung sino walang kwentang tao, ang walang modo. Pagdating ko, ako mismo ang haharap sa kanya. Narinig mo ba? Ang pinakamayaman sa lungsod ng Hai, ang asawa ko, ay papunta na dito. Umanda ka ng managot. Ginoong Chen, sigurado ka ba na pagdating ni Boss Shenjiro, ay tiyak nakakampihan ka niya? Siyempre, pagdating ng asawa ko hindi niya ako kakampihan, kundi ikaw pa, na mahirap na nakasakay sa bulok na bisikleta. Nababaliw ka na ba? Narinig ko na pagkatapos magpakasal ni Shenjiro ng lihim, ay nagkaroon lang siya ng isang anak na babae, at hindi kailanman inihayag na may anak siyang lalaki. Ang Ginoong Chen na ito sa tabi mo. Saan siya nanggaling? Paano niya nalaman iyon? Siguradong nagsisinungaling lang siya para lituhin ako. Huwag kang gumawa ng chismis dito. Sinasabi ko sa iyo, ang mga usapin ng aming pamilya ay hindi mo karapat-dapat malaman. Nga, talagang hindi pa. Narinig na may anak na lalaki si Boss Shen. Kalokohan. Basta't ako ang asawa ni Shenjiro. Si Yeyu ay tunay na prinsip ng Yonding. Kung ganoon ang sinasabi mo, kung ikaw lang ang asawa niya, possible na siya ang prinsipe ng Yonding Group. Pero si Chen Yuyu ay hindi anak ni Shenjiro. Kalokohan. Si Shenjiro ang tunay kong ina. Kung ganoon, bakit hindi kanya kailanman inihayag? Sa tingin ko ang mga kilos ng inyong pamilya ay hindi naman gaanong pribado. Kung mangangahas ka pang manirang puri, ipapakulong kita hanggang sa maubos ang yaman mo. Alam ng lahat na si Boss Shen taon-taon ay lumalabas sa cover ng magazine. Hindi ko akalain na pribado pala siyang tao. CJ, sasabayan kita ngayon. Katulong Lee, sabihin mo nga, may anak ba talagang lalaki si Shenjiro? Ang aming Boss Shen ay opisyal na kinikilala. Lamang ang isang anak na babae.
Abat sa huli, isang impostor pala. Kung asawa niya ang pinakamayaman, bakit hanggang ngayon hindi pa siya dumarating? Naiintindihan ko na, Lily. Kaya pala kumakampi ka sa iba. At pinipilit mong kampihan ang lalaking ito. Dahil pala, matagal na kayong may relasyon. Hindi ba? Kaya pala siya nakapaglabas ng ilang milyon, dahil ikaw na babae ka, ay ginamit ang iyong posisyon para magnakaw sa pondo ni Ruru, para suportahan ang lalaking ito. Ikaw, huwag kang magbintang. Hindi ko ginawa iyon, Chen Tzu. Akala mo ba lahat ay tulad mo? Na umaasa sa pera ng babae? Shen Yiru, anong klaseng basura ba ang sinusuportahan mo? Mahal, bilisan mong pumunta dito. Ang umaapi sa amin ay kalaguyo pala ni Lily. Silang dalawa ay nagsanib puwersa para apihin kami ng anak ko. Ang kinabukasan ni Yueyu ay masisira na. Bilisan mo na. At saka, ninakaw ni Lily ang pera ng kumpanya mo. Sabihin mo kay Lily na tanggal na siya. CJ, tanggal ka na sa trabaho. Narinig mo ba, Zheng Jiajia? Wala na ang suporta ng papa mo. Hindi mo pa ba ibibigay ang tropeo sa akin? Sa iyo, Chen Yueyu. Sa ugali mong iyan. Gusto mong makuha ang premyo na ito. Kahit 10 taon ka pang mag-ensayo, baka hindi mo pa rin makuha. Naglakas loob kang insultuhin ako. Ang yabang mo. Wala na ang entry mo sa kompetisyon. Tingnan ko kung paano ka pa magyayabang. Ang aking Nirvana G. Papa, iyon ang hard drive ng source code ng aking proyekto. Iyon ang hard drive ng source code ng aking proyekto. Huwag kang matakot, nandito ako. Ginoong Chen, ang anak mo ay sinira ang aming hard drive na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Card ba? O cash? 20 milyon. Hindi porket sinabi mo ay iyon na ang halaga. Kung marunong ka palang humingi ng ganyang kalaki, bakit hindi mo dalhin ang anak mo sa ibang bansa? Nirvana G. Bago ang kompetisyon, ay na-apply na para sa isang scientific research patent. Ang halaga nitong 20 milyong dolyar ay tinasa ng mga eksperto. Ang halaga nito ay mas mataas pa. Pero sinira mo ito. Nirvana G. Narinig ko sa anak ko na iyon ay isang napakagaling na live program, gawa ng isang henyong kabataan sa bansa. Huwag mong sabihing si Zheng Jiajia iyon. Impossible. Kung ganoon kagaling si Zheng Jiajia, makikipag-agawan pa ba siya para sa isang tropeo dito? Sa tingin ko ay kapangalan lang niya. Itong basurang ito ay may scientific research patent pa. Sino ang niloloko mo? Kailangan ko bang tawagan ang mga eksperto ngayon? Para sa online verification, o di kaya, itong asawa ng pinakamayaman ay hindi makapagbayad at gustong tumakas sa utang. Hello, Enixu. Nasa may gate na ako. Naku, Ruru, bilisan mong pumasok. Ang anak natin ay nakasira ng isang hard drive. Ngayon, pinagbabayad siya ng 20 milyon. Ang proyekto ng isang bata sa kompetisyon. Magkano lang ba ang halaga niyan? Ang mga has na maningil sa mga tao ko. Hayaan mong sirain ang anak mo. Kahit ilang daang milyon pa ang halaga nito. Ako si Shen Yiru ang bahala. Kahit 100 pa niyan ay kaya kong bayaran. CJ, Shen Yiru. Habang ang anak ng iba, itinuturing mong parang kayamanan. Naisip mo man lang ba, ang ating anak na si Jiajia? Anak, narinig mo ba ang sinabi ng mama mo? Ang mama mo ang bahala. Ang special grand prize na ito ay tiyak na sa iyo. Zheng Jiajia, narinig mo ba? Ano ang silbi ng patent mo? Kaya pa ring bayaran ng mama ko. Dahil wala na ang iyong entry sa kompetisyon. Ang tropeo na ito ay akin na. Huwag kang maging masyadong masaya. Ang mga has na apihin ang anak ni Zheng Yuming. Ngayon ay walang sinuman ang makakaalis sa gusaling ito. Sinong nangahas galawin ang mga tao ni Shen Yiru?